Isang pinagpalang hapon sa lahat po na laging sumusubaybay, nanonood sa live streaming po ng ECB. Isa hong pagkakataon na meron tayo ngayong hapon. Ako po'y natutuwa dahil muli pa po nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng mamensahe ng Lord na ating pong babaybayin at pag-uusapan sa mga oras pong ito. Mga kaibigan, ano man ang inyong mga ginagawa, ano man yung kinagbibisihan, mahalaga pong bigyan po natin ng pansin ang mga mensahe at salita ng ating Panginoon na pag-uusapan po natin ngayong hapon. Alam niyo ho, ang topic pong ating pag-uusapan ay simple lamang po. Ngunit, naniniwala ako na bahagi ito ng totoo nating buhay habang tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon at habang tayo po ay nagkapatuloy na maglingkod sa harapan po ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan. Ngayon pong hapon, nais ko pong dalhin po sa inyo ang simpleng pamagat ng ating pag-uusapan na ganito ho ang ating matutunghayan. Sabi po rito, the hidden cracks and fault lines that affects believers' life. Mga kaibigan, mga kamanggagawa sa ministeryo ng ating Panginoon. Minsan ho, dami na po tayong kinabibisihan na sa totoo lamang po, hindi naman po yun masama. Mas maigi nga pong lagi tayong busy sa gawain ng Lord kasi yun naman talaga po ang kailangan nating gawin. Ngunit huwag sana po nating kaliligtaan na may mga pagkakataon po na kung minsan mayroon tayo na overlook na mga bagay na hindi po natin alintana na sa liwanag po ng banal na kasulatan ating pong matutunghayan ngayong hapon, ano ba ang mga fault lines or cracks sa buhay po natin. Kasi ho, kailangan po natin itong bigyan po ng pansin. Nung ito po ay ituro po ni Pastor Wilbert as our mentor, lalo pong natawagan po ang aking pansin. Kasi po, gaano man po natin kahusay, gaano man po natin kagaling halimbawa, ngunit kapag hindi po natin nasipat o di kaya'y napansin ang ating mga fault line at mga cracks, baka ho isang araw, sa halip na tayo po ay patuloy na umangat, baka hindi na ho tayo makaabot sa ganoon. Kasi ho, ang mga bagay pong ito na ating pag-uusapan ay bahagi ng ating buhay na kung minsan hindi po natin napapansin. Kaya ngayong hapon, hayaan niyo pong baybayin natin. Samahan niyo po ako sa pagbabaybay ng ating magandang pag-uusapan. Ulitin ko po, the hidden cracks and fault lines in the believer's life and the believer's destiny. Ibig pong sabihin, po pwede pong maapektuhan ang destiny mo, destiny ko, at destiny po ng ating ministry, at also maaring maapektuhan po ang destiny ng ating pamilya. That's why we need to learn about the Word of God in order for us to see the cracks and fault lines in our lives. Maari, kaibigan, na ikaw ay walang crack ngayon. Maari naman ang iba ay mayroon. Pero hayaan niyo po talagang ating pag-usapan to ngayong hapon. Sabi po rito, crack is a line on the surface of something along which it has split without breaking into separate parts. Ulitin ko po. Crack is a line on the surface of something along which it has split without breaking into separate parts. Sabi po rito, ang crack daw po ay isa rin parang maliit na guhit sa ibabaw ng isang bagay. Halimbawa po, alam naman natin, halimbawa tasa, halimbawa baso, halimbawa isang gamit na katulad ng palayo. Kung minsan po, madalas po na hindi natin mapansin iyon. Ngunit kapag yun po ay lumala,
saka lang natin napapansin na mayroon palang crack. Kasi kung minsan, tumatagas na ito. So yun po ang una pong kahulugan po ng crack. Ano naman po ang fault line? Fault line is a line on a rock surface on the ground that traces a geological fault. Katulad po ng mga nag-aaral po sa mga fault line ng ating bansa o maging sa ibang bansa. Nasa dito po sa surface, dito po sa lupa, wala kang makikitang bitak. Pero ayon po sa mga pag-aaral po ng mga mahuhusay po, mga bihasa sa ganito pong usapin, naniniwala po sila na sa ilalim pala ng lupa na ating kinatitirikan ng bahay, maaari pong may bitak na. Ngunit, sa ibabaw po nito, hindi natin talaga makita. In the natural. Pero, sa ilalim po pala niyan, nandoon na ho, nakalaan na ang ganong fault line. Ngayon, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, napaka-importante ho na ating itong limiing mabuti. Kung bakit po? Kaya nga po tayo may mga tinatawag na pastor. Sapagkat yung mga pastor po natin, sila ho ang ginagamit ng Lord upang ipakita sa atin ang mga bagay na hanggat maaari ay maiwasan natin. At kung halimbawa man, mayroon po tayong napansin at nakita na crack sa buhay po natin, o di kaya fault line. Kasi sometimes po, tayo po mga tao, tayo po mga mananampalataya, hindi talaga natin lubos na nakikita kung ano po ang pinakamalalalim, kung ano po ang mga mahalagang bagay sa buhay natin. Ngunit, dahil po sa mga pastor natin na nag-a-upgrade, nag-level up, is because they have mentor. They have also a spiritual father. Kaya, naiintindihan po nila kung gaano kahalaga ng ganong mga bagay. Ngayong hapon po, nais ko pong ibigay sa inyo ang ilang mga talata sa banal na kasulatan na nagpapatunay na totoo ang crack and fault line sa buhay po ng isang tao, higit sa lahat bilang mga mananampalataya. Sabi po rito, cracks and fault lines are destroying factors in the life of a Christian. Ulitin ko po. Cracks and fault lines are destroying factors in the life of a Christian. Mapanira po pala ito, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Kapag hindi ho tayo naging aware about this matter, baka isang araw, hindi ho natin maintindihan o di kaya di natin ma-appreciate ang pwede pong maganap sa ating personal at maaring pati ang ating pamilya ay madamay is because of this matter na nasa buhay po natin. Sabi po rito, they are almost invisible but manifests in the way we live. Sabi po, ang crack po in fault line sa buhay po natin, many times or sometimes, it is always or it is almost invisible. Hindi po natin nakikita ito. Pero maaring ang ating leader, ang ating pastor, ang ating mentor, nakikita niya ito sa buhay natin. Kaya, napakahalaga ho na tayo po ay lagi talaga nakikinig, lagi tayong nagbibigay ng panahon sa mga salita po ng ating Panginoon, sapagkat ang mga bagay pong ito ay negative sa buhay po natin. Sabi ulit dito, God is merciful for giving us enough time to deal with it. That is why there is somebody who is appointed by God to help us see the solution
Because the Lord wants us to prevail and govern all the times. Ulitin po natin. God is merciful for giving us enough time to deal with it. That is why there is somebody who is appointed by God to help us see the solution, because the Lord wants us to prevail and govern all the times. Mga kaibigan, kung bakit kami pastor na katulad ko, kung bakit kailangan mo na may somebody who is your mentor or spiritual father, because he is the one who will open your spiritual ears, who will open your spiritual eyes in order for you to see the cracks and fault lines in your life, in our lives. Kaya mahalaga ho, salamat na lang po ng Lord natin ay napakabait, napakamahabagin. Lagi niya tayong binibigyan ng maraming panahon, ng maraming oras, ng maraming pagkakataon para nating maunawaan ang mga bagay na nais po ng ating Panginoon na ating maisagawa. Para ho, bago pa ho maganap ang mga bagay na kung minsan ay di natin magustuhan, at least nakagawa po tayo ng magandang solusyon. That's why we need somebody to help us, to guide us, to teach us. Kung kinakailangan, there is somebody to discipline us. There is somebody who is your pastor, who is your mentor, to discipline us. Because the Lord wants you, wants me, wants us to prevail and to govern all the times. Together with your wife, your husband, and your family. Because this is the principle. This is the word that our mentor released to us this year. That this year is the year of prevailing and governing. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, bigyan po natin laging pansin ang salita ng Lord upang tayo po ay laging mag-prevail and mag-govern. Now, pag-usapan po natin, what are the possible reasons why cracks and fault lines are developed in the life of believers? What are the possible reasons why cracks and fault lines are developed in the life of every one of us? In the life of every Christian, in the life of every family, in the life of every believer, in the life of every Christian. Ano ho kaya ang mga posibleng rason bakit po nagkakaroon po ng cracks and at the same time fault lines na unknowingly ito po pala ay dahan-dahang nadidevelop sa buhay ng isang tao. Kaya nga po, talagang niloob ng Lord na mag-appoint siya ng somebody over our lives to help us, to empower us, to teach us also, to require us upang magawa natin ang pinakaplano at kalooban ng ating Panginoon. Una ho, na crack and fault line ayon po sa banal na kasulatan. Sabi po rito, letter A, ignoring the message from God. This is the one na nagpapatunay kapag ikaw ay laging halos walang panahon makinig sa salita ng Lord, lagi kang absent sa local church,
na kinabibilangan mo. Gusto mo magtrabaho sa halip na pumunta ka sa gawain ni Lord. Sa halip na mag-upgrade ka, gusto mo kumita ng pera. Sa halip na makinig ka, binabaliwala mo. You are ignoring the message or the word from God. So this is the first one na masasabi po natin na crack ng isang mananampalataya. Every time you ignore the word of God na sinasabi lagi ng pastor mo sa iyo, makinig ka, kaibigan, kapatid, kaibigan na pastor na katulad ko. Every time you ignore the word or the message from God, kapatid, kaibigan, maaring ito ho ang isa sa maaring maging dahilan na wala kang kamalay-malay. Ang crack and fault lines in your life ay unti-unti na pong nadidevelop ito. Hanggang isang araw, dahil sa patuloy mo itong ini-ignore, mawawalan ka na ng ganang makinig. Mawawalan ka ng oras para makinig. Mawawalan ka na panahon para magmuni-muni ng salita ng Panginoon. At unti-unti kang mawawala ng gana para makinig. That is why, wala kang kamalay-malay, ito pala ay isa sa mga paraan maaari ng demonyo upang alisin ka sa dapat mo sanang kalalagyan. Sa dapat mo sanang laging lakaran na daan ng katuwiran. Noong isang hapon po, Magi ang ating mentor, nangangaral po sa larangan po ng media, katulad po ng ginagawa ko ngayong hapon. At lagi niya pong ulit-ulit na sinasabi, at maging ng mga kaibigan nating pastor. Noong isang araw lamang, binigyan po ni Pastor Edward ang kahalagahan po ng righteousness sa buhay po ng tao, sa buhay po ng individual, sa buhay po ng bawat pamilya. Dahilan po kung bakit, sapagkat kapag hindi po natin na ito halos naintindihan kung gaano kahalaga ng righteousness, wala ho tayong kamalay-malay. Tayo pala may bitak na. Tayo pala may putline na. Ulitin ko, ignoring the message from God. Sabi po rito, passive. Passive. Okay lang. Parang wala lang. Parang ganyan. Alam niyo po, kung minsan ko po nga po, napapansin ko po dito po sa atin sa grupo po ng ECB, pag si Pastor Wilbert po ang nagsasalita, ang dami po na nagsusubaybay. Pero pag yung po mga katulad ko na lamang nagsasalita, kukunti po ang nanonood. Kukunti ho ang gustong makinig. Bakit po? Maybe it is because of familiarity. Ang iba naman po, baka wala talagang panahon. Ang iba naman po marahil, baka hindi naman talaga gustong magbigay ng panahon. Kapatid, kaibigan, baka hindi mo alam, bahagi na ito ng crack sa buhay mo. Hindi mo lang nakikita kasi. Hindi mo lang napapansin. Kasi ho, naniniwala ako, sino mang tumayo o umupo sa live stream pong itong ginagawa ng ECB, I believe na sila ho ay lingkod ng Lord na gagamitin niya upang bigyan tayo ng mensahe. Dahil ang banal na kasulatan nagsasabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Now, tuloy po natin. 1 King chapter 5, verse 16 and 20. This is the story about Prophet Elisha, Gehazi, and Naaman. Pansinin niyo po ang verse 16. The prophet answered, kasi ho, nung bumalik si Naaman,
magbibigay na po ng love gift. Parang pasasalamat po kay Propeta Elisha. Kasi gumaling na po siya sa kanyang kitong or leprosy. Kaya natural lamang, ang tao, pag tumanggap ng pabor, hindi nakakalimot magbigay ng pasasalamat. Kanya nga lamang, nagtaka lamang ho ako kasi dito, bago natin ipagpatuloy mga kaibigan. Bakit po kasi, bago ibigay ni Naaman ang kanyang love gift, kumbaga love gift po yun, nung siya po ay gumaling na, parang ang dating po sigurista po si Naaman. Baka naisip niya marahil, aba kung hindi ako gumaling, nagbigay na akong love gift, mukhang lugi ako. Kaya maaring si Naaman po ay nanigurado. Kaya nung gumaling siya, saka lang siya bumalik kay Prophet Elisha at nagbigay ng love gift. Sana. Kanya nga lamang, hindi po ito tinanggap ni Propeta Eliseo. Kaya sabi rito, the prophet answered. Nung siya po'y pinipilit ni Naaman, natanggapin po ang malaking halaga bilang pasasalamat niya sa Diyos una marahil at ikalawa kay Prophet Elisha, as servant of God. Pero ang tugon po ni Prophet Elisha, as surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. Yun po yung sagot niya. And even though Naaman urged him, he refused. Bagamat pinipilit po ni Naaman ang lingkod na ito ng Lord na tanggapin ang kanyang pasalubong from Syria, talaga hong tahasang tinanggihan po ni Prophet Elisha. Dahil sabi niya, hanggang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko, hindi ako tatanggap ng bagay na iyan. Subalit, ang kanya pong assistant pastor na walang iba si Gehazi. Sabi niya, Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, habang si Gehazi ho ay nagmumuni-muni kung bakit hindi tinanggap ni Prophet Elisha as his pastor, yung love gift po ni Naaman, sabi ho rito, si Gehazi po nagsalita sa kanyang sarili. Maaring ito po ay sa pamagitan ng kanyang isipan. Di ba ganun tayo minsan? Nag-iisip tayo, yung bibig mo, walang salitang lumalabas, pero yung utak mo, ang daming salitang sinasabi. Like Gehazi. Sabi niya, my master was too easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him what he brought. Sabi ni Gehazi, pambihira, simple lang naman ang gagawin ni pastor. Dapat sana tinanggap mo ito, pero bakit niya hindi tinanggap? Bakit tinanggihan niya ang alok ni Naaman? Actually, ito naman ay bunga ng kanyang pasasalamat kasi marahil, naisip ni Gehazi, total, gumaling naman talaga siya. So dapat lamang talagang tanggapin ni Prophet Elisha na as his pastor ang love gift nito. Ito na ho, verse 20. Sabi po ni Gehazi, as surely as the Lord lives. Take note. Kanina ho, sabi po ni Prophet Elisha, as surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. Pagdating po kay Gehazi, parang parehas din. Sabi niya, as surely as the Lord lives, I will run after him, it means Naaman, and get something from him. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, this is the crack and fault line of Gehazi. Pero ang tanong, alam ba ito ni Gehazi? Maaring alam niya din po. Kaya nga po ayon po sa istorya, nung sundan niya po si Naaman,
nung bumalik na siya, ang tanong sa kanya ni Eliseo o ni Prophet Elisha, "Where have you been, Gehazi?" Saan ka ba galing, Gehazi? Pero sabi po ni Gehazi, ang iyong lingkod ay hindi umaalis. Hindi umalis ang iyong lingkod. Pero dito pa lamang po sa word na itong binitawan po ni Gehazi, bagamat kung titinan po natin, mukhang okay. Kasi sabi niya rito, ulitin natin, "As surely as the Lord lives," katulad po ni Elisha, "As surely as the Lord lives, whom I serve." But kay Gehazi, nag-iba na. I will run after him. I will run after him and get something from him. Kaya po, kapag ang tao pala may crack and fault line, madalas, mas pahahalagahan niya po ang mga material things kaysa sa pahalagahan niya po ang mga spiritual na bagay. Kasi naniwala ako na si Gehazi po sana ang susunod na magiging propeta. Kaso lang po, hindi na ho natuloy. It's because of his crack and fault line na hindi niya po nasolusyonan. Kasi ho, ang problema po ni Gehazi, hindi marunong makinig sa kanyang pastor. Hindi marunong makinig sa tinig ng kanyang pastor. Sinabi na ng kanyang pastor, "Hindi ko tatanggapin yan." Hello, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Ikaw ba, pag may narinig ka bang salita mula sa pastor mo na nagpapahiwatig, hindi naman po sinabihan po si Gehazi dito. Mga kaibigan, pansinin po natin mabuti. Hindi po directly na nagbigay si Prophet Elisha kay Gehazi na huwag humingi kay Naaman ng anumang bagay. Pero, sa tunuho ng pangungusap ni Elisha, sinasabi niyang tahasan sa salita ng Diyos na si Gehazi ay huwag dapat sumunod o humingi ng anumang bagay kay Naaman. Kasi alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, may mga mensahe ang Lord na pinapadaloy sa ating pastor na bagamat kung minsan hindi ikaw ang tahasang sinasaway, pero ang totoo, ikaw talaga ay sinasaway niya. Hindi niya tahasang sinasabi sa iyong no, pero ang totoo, sinasabi niyang no. Like Gehazi and Prophet Elisha. So ignoring the message from God is the first crack and fault line of every believer or Christian, na kapag hindi po natin naagapan, baka ho sa kangkungan tayo pulutin. Amin po ba, mga kaibigan? Ano po ang sabi po ni Prophet Hosea, chapter 4, verse 6? Sabi rito, "My people are destroyed from lack of knowledge." My people are destroyed from lack of knowledge. Bakit po lack of knowledge? Sabi po rito, because you have rejected knowledge. Papaano ho ba nire-reject ng mga Kristiyano, na mga born again, ang knowledge? Simple lang. When you ignore the Word of God. When you ignore
the message from God. Every time you ignore the word or the message from God, you are rejecting knowledge. Malinaw po? Kaya sabi rito, I also reject you as my priests, because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. Ang malungkot po dito, mga kapatid, mga kaibigan, halimbawa ikaw mama, o di kaya ikaw ay papa, although you know that you are born again, although you know that you are a believer, you are the member of the church, and you are the leader of the church. Ang malungkot po dito is because of your ignoring the message from God, the message from your pastor. Wala kang kamalay-malay at hindi mo namamalayan, ikaw pala ay naglalagay na at inilalagay mo ang pamilya mo sa isang delikadong kalalagayan. Katulad po ng binanggit po ni Prophet Hosea, chapter 4, verse 6. Nasabi ni Lord, I also will ignore your children. Alam niyo naman po, ang ating mga anak ay sila po yung mga henerasyon na magamana ng ating legacy. Magamana ng ating mga dapat ipamana. Pero papaano ho kung sa mga simpleng bagay ay hindi po natin nabigyan ng pansin at ito pala ay crack na in fault line in our lives? Sa simple po nating mga pagkakamali na kung minsan hindi natin binibigyan ng pansin, wala tayong kamalay-malay, fault line na pala, spiritually speaking, not only in your life, being parent, but also to your children. Kaya, don't ignore the message from God. Because every time you hear the message from God, it is your privilege not only to receive it, but also to receive the empowerment from the message from God. Because I believe that every time we receive the message from God, something will happen in our spirit. Something will happen in our family. Something will happen in our household. Because every time we receive the message, we receive life and spirit from God. Kumbaga, habang tinatanggap mo ang salita ng Lord, hindi ka lang tumatanggap ng isang simpleng bagay. Tinatanggap mo ang espiritu ng salita ng Lord at ang buhay ng salita ng Lord. Kumbaga, yung buhay mo ay lalong magiging buhay. Ibig sabihin, yung buhay mo ay lalong magiging makulay ang magiging kalalagayan nito. Why? Because every time you receive, every time you hear the message of God, you will receive the Spirit and the life from God. Kaya ho pala, kahit marami kang kinabibisihan, halimbawa, ministry, business, ano pa mang kinabibisihan mo na may kaugnayan sa gawain ni Lord, para kang walang kapaguran. Alam niyo ho, I noticed it with our mentor, Pastor Wilbert. Sabi ko ho, one time, nag-uusap kami ng aking darling. Sabi ko sa kanya, darling, ibang klase ho, ibang klase ka ko
ang buhay ng ating mentor as our spiritual father. Para ka kung walang pahinga ang kanyang buhay. Pero magtataka po tayo at naging ako man ay nagtataka. Bakit niya po ito nagagawa? It's because of God's blessing to him. Physically, mentally, socially, materially, financially, spiritually. That's the result of God's word in his life. Kaya ho pala, nagagawa niya ang ganyang mga bagay. Because he received the word from God. Kaya ako mismo sabi ko, bakit kaya hindi siya nauubusan? Bakit nga ba talaga? Na samantalang kako ako, para madali akong maubusan. Samantalang kako ang lingkod na ito ng Lord, bilang kinikilala po nating tatay sa spiritual, parang walang kapaguran. Nagbiyahe malalayo, samantalang ako ho, panagbiyahe ako from Manila to Bicol, parang gusto ko agad matulog. Siguro ho, kayo man din ay gayon. Pero ito pong lingkod nito ng Lord, bilang ating pastor, nagagawa niya po ang maraming bagay. Kasi siya po ay pare de pamilya, may asawa, may ministry, hindi lamang yung TCTN, may ECB ho, may ABG. Ngayon po, nadagdagan na naman. Laging busy. Kaya dito ko po lalong napagtanto that every time we receive the message from God, we will receive the Spirit and life. Kaya ho pala, totoo ng buhay mo ay lalong magkakaroon ng kulay. Magiging makulay lagi ang buhay po natin is because of the Word. Amen. Letter B. Punta po natin ikalawa. Sabi po rito, incomplete obedience to God's mandate. Una ho, ignoring the message from God. That's the first crack and fault line in a believer's life that will affect his destiny. Ito ho, incomplete obedience to God's mandate. Sabi po rito, this was the executive order from heaven. Sino kaya ang taong ito sa banal na kasulatan? Sino ho kaya? Alam ko ho, mga pastor na katulad ko, alam niyo na ho agad ito kung sino ang taong ito na aking babanggitin sa istorya po ng banal na kasulatan. Incomplete obedience to God's mandate. This was the executive order from heaven. Isang araw ho, sa kabila ho ng maraming tagumpay ng lingkod ng Israel na wala ang iba kundi si Haring Saul. Sa kanya pong pagkakamali, isang araw, dahil di ba, nung sila po ay naharap sa isang digmaan, sa takot po ni Saul, sa kanyang mga kalaban na palapit ng palapit sa kanilang kampo, gumawa na po ng hakbang si Saul na maghandog kay Lord. Pero ang totoo niyan, hindi sa kanya ibinigay ang ganong trabaho because it is only for the priest or the prophet. Nagagawa po nito. Katulad po ni Prophet Samuel. Pero,
Ang Lord po, mabait pa din talaga. Binigyan po si Saul second chance. Kaya sabi ng lingkod ng Lord, 1 Samuel chapter 15, verse 3 and 13. Sabi po rito ni Samuel kay Saul, "Now go, attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them." Ulitin po natin. Attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them. That's the executive order from heaven through the prophet Samuel as pastor. Ika nga po. Sabi dito, do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. When Samuel reached him, Saul said, ito na ho. Kasi sabi ni Saul, Prophet Samuel, mission is accomplished. Sabi niya, ang tapang. Parang may kayabangan po ang dating dito ni Haring Saul. Kasi sabi niya, sinunod kong lahat ang inuutos mo sa akin, ang inutos mo sa akin. Pero sabi po ng verse 13, "The Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction." Yung po sabi ni Saul. Samuel, Prophet Samuel, "The Lord bless you, because I have carried out the Lord's instruction." Sinunod kong lahat ng detail, lahat ng detalye, ginawa ko. Kaya, mission is accomplished. Sabi po ni Haring Saul kay Samuel. Pero alam niyo naman po ang istorya, di po ba? Hindi niya nga po pinatay yung matatabang baka? Kasi ang reason po ni Saul, i-offer niya kay Lord. Kaya ang galing nga po ng naisip ni Saul Di ba minsan may mga taong gano'n na mananampalataya? Pastor, hindi man ako nakasimba ngayon kaya nagtrabaho ako. Pero ang kinita ko, i-offer ko yan kay Lord. Hindi man ako nakasimba, kung pagsimba, hindi man ako nakatin ng seminar o mga upgrading seminar, pero babawi ako. Gagawin ko ang dapat gawin. Like King Saul, proud siyang mag-report kay Prophet Samuel na nagbigay sa kanya ng order to destroy everything sa bansang Amalekites. Nakalaban po ng bansang Israel. Ano po ang ginawa po ni Haring Saul? Gumawa po siya ng alibay. Bakit? Kasi maaring siya pinanghinayang sa maraming bagay sa lugar po ng bansang ito. Siyempre nga naman, matataba yung baka, magaganda yung baka. At saka si Haring Agag ay hindi niya po pinatay. Kasi baka na-operan siya ni Haring Agag ng malaking halaga. Hindi ho ba kung minsan, may mga tao pong ganun? Ipinagpapalit nila ang pagsunod sa Diyos dahil sa mga offer ng mundong ito. Na kung minsan, madalas ang minsan,
maglalayo sa kanila sa kalooban ng Panginoon. Tama po? Kung minsan nga po, makabataan, makinig kayo, makabataan. Minsan gumagawa tayo ng alibay. Sinabi ng ating pastor, huwag kang magpaligaw dyan. Makulit ka pa din. Sinabi ng pastor mo, i-break mo yan, hindi mo magawa-gawa. Kasi may alibay ka. May sarili kang rason. May sarili kang pananaw. May sarili kang paraan. Like Haring Saul. Na sa palagay po ni Saul, kaya hindi niya po pinatay ang mga baka kasi ang kanyang intensyon to honor the Lord with offering. Alam niyo ho, alam naman nating lahat na ang Lord po ay hindi po natin pwedeng dayain. Hindi po natin siya kayang paglakuan, ika nga po. Hindi natin siya pwedeng palusutan. Kung ang ating mga pastor kaya nating palusutan, kaya nating paglakuan, pero ang Lord po ay hindi natin kayang paglakuan o di kaya'y palusutan. Like Haring Saul. Kaya nag-end po ang istorya ni Haring Saul sa isang malungkot, malumbay na pagtatapos. Dahil sa kanya pong cracks and fault line na hindi niya po binigyan ng pansin. Kaya sabi ko nga po kanina, kapag ikaw po pala may cracks and fault line sa iyong buhay, bagamat nakikinig ka ng mensahe ng Lord, pero parang passive lamang ito sa iyo. Hindi mo ito pinahahalagahan. Pag narinig mo sa kabila, sa kanan, lalabas sa kaliwa. Pag narinig mo sa kaliwa, lalabas ito sa kanan. That's the sign. Yun po ay isa sa mga palatandaan, katulad po ng dalawang taong pinag-usapan na natin, unknowingly. Bagamat maaring alam po nila, kaso lang, hindi po talaga nila masyadong makita ang totoong magiging kahihinatnan nito. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, mahalaga ho na magbigay tayo lagi ng pansin sa salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ho, hindi ho maganda ang pwede nating kalabasan. Baka ho, hindi ka pa sumisikat, laos ka na agad. May gilang sana, kung bagong man lamang na laos, sumikat na. At least, naranasan natin munang sumikat. Pero, hindi ito ang punto. Ang punto ho rito ay katuwiran ng ating Panginoon. Tama po? Kaya pangatlo po na cracks and fault line in the life of every believer that will affect their destiny. Pangatlo, improper giving. Improper giving. Yun bang nagbibigay ka na hindi tama? Yun bagang every time na marinig mong pangaral ng pastor mo about giving, natuturiti ang utak mo o ang iyong pakinig. Every time na may kontribusyonan sa loob ng simbahan, nalulumbay ka. Every time narinig mo ang about money matter, nasasaktan ka. This is your time to settle
that issue in your life. Kasi sabi ko nga, may mga pagkakataon na madalas ko nababanggitan. Kung ang pagbibigay ang issue, actually ho, ang issue ho ng giving until now, marami rin pong mananampalataya, issue pa din ito sa kanila. At marami ring pastor, until now, issue pa rin ito sa kanila. Ang about giving. Nakapagtataka. Bakit nga ba issue? Kasi ang problema ho, malaking problema na hindi po nila matanggap. Yung iba nga po riyan, natitisod, nasisinsay. Kaya mas nakikinig pa sa mga pangangaral na hindi pinag-usapan ang giving. Pero simple lang naman kapatid. Subukan mong lagi kang mag-inhale at walang exhale. Kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. Ganun lamang po yung kasimple. Kapag ang paghinga mo ay laging palabas, aba, delikado ka. Kapag ang paghinga mo naman ay laging papasok, delikado ka rin. Kaya hindi nyo ba alam, at alam naman natin lahat, na ang mga tao, mga mananampalataya, na laging pakabig, hindi rin po napapabuti. Kasi, as a person, dapat normal ang buhay natin. Anong normal? Mag-inhale ka, and then mag-exhale. Pag may tinanggap ka, magbigay ka. Kapag magbigay ka, may tatanggapin ka. Pag may tinanggap ka, magbibigay ka uli. So, anong issue po rito? Amen. Kung ganun ba naman, bakit pa natin pag-uusapan ang isyong ito? Kanya nga lamang po, may mga tao nga po pag wala pang trabaho, gusto magkatrabaho. Pag wala pa sa abroad, gusto maka-abroad. Pag hindi pa tapos ng pag-aaral, gusto makatapos. Yung wala pang business o negosyo, gusto magkaroon ng negosyo. Pero ang problema ho, ito, nung may negosyo na, nung nasa abroad na, nung tapos na't may trabaho na, may kinikita na, aba, issue na sa kanila ang giving. Sana ho, hindi kayo ang tinutukoy ko. Sana ho, sa grupo po ng ECB, wala na po na issue about this matter. Sana ho, sa mga pastor na katulad ko, sa ECB, wala na ho ang isyong ito. Ganun pa man, dapat pa rin natin pag-usapan. Kasi ho, naalala ko ho again, si Pastor Wilbert, na hindi kung nagbibigay ka na, ay okay na. Hindi po. Because you should increase. You should increase your capacity, your obedience in terms of giving. Kasi habang pala ito ginagawa natin, pinapatunayan natin na tayo po ay nagmamature. Tayo ay lumalago. Tayo ay tumitibay. Kasi para po para kang pumasok sa tinatawag na bodybuilding. Tama ba? Bodybuilding? Dati, hindi mo kayang buhatin ang isang bagay. Pero dahil lagi ka nagba-bodybuilding, marunong ka na ngayon. Pabigat ng pabigat ang binubuhat mo. Palaki ng palaki ang muscle mo. Patibay ng patibay ang katawan mo. Same thing in this area of giving. Or same thing in this issue
about giving. Sabi ko nga po niyan, kung minsan ho, kapag wala pa yung blessing, lalo kung malaki, maraming tao, normal kung mag-isip, normal, pakiramdam, normal ang lahat ng bagay. Yung mga promises para kay Lord about giving, gagawin nila. Halimbawa, magbibigay ko ng example. Halimbawa, may sakit na malubha. Nakikiusap kay Lord, Lord, pagalingin mo lamang po ang sakit niya o sakit ko. Ibibigay ko ang dapat ibibigay. Ang dapat ibigay. At dadagdagan ko pa. Pero alam niyo ho, nung gumaling na, bigla pong nawala ang ganong pangako. Kung minsan ho, pag wala pa sa abroad, daming magagandang pangako. Kaya ang sabi ko nga po niyan, nung wala pa yung blessing, very normal kung mag-isip, kung magdesisyon. Pero pag ang blessing andyan na, nagiging abnormal ang pag-iisip. Nagbabago agad. Yung dati halimbawa, ipinangako na 10,000, baka kalahating libo na, kalahating, o kaya 5,000 na lamang yun. Nagbabago agad. Sana po mga kapatid, mga kaibigan, pagdating sa isyong ito, dapat sa anumang pagkakataon, lagi tayong willing na magbigay ng bukal sa ating isipan, sa ating puso. Sabi ko nga po niyan sa mga membrong pinamumunuan ko, ang biro ko sa kanila ay ito. Halimbawa kako, may mga kontribusyonan sa lokal na simbahan. Halimbawa, medyo malaki ang kontribusyon. Ngayon, may mga membro ho na kuminsan ay makunat at ayaw magbigay. Kaya ang tanong ko ay simple lamang. Kung ayaw mong magkontribusyon, mamili ka. Makinig ko kayo. Mamili ka. Anong gusto mo? Ma-contribution ka? Ikaw ang mabigay ng contribution mo? O ikaw ang aming ko-contributionan? Di ba tama po? Anong gusto nyo? Ikaw ang contributionan? O ikaw ang mabigay o magbibigay ng iyong contribution? Kung ako ho ang tatanungin mo, mas kagalakan ko lagi mag-contribute kisa ako ang bigyan ng contribution. Kasi sa ibang banda ho, malungkot ho yun. Malungkot ho yun. Kaya, mas mainam ho na lagi tayong handa, lagi tayong bukas ang ating isipan, bukal sa ating puso, ang pagbibigay ng halaga para kay Lord, para sa gawain ni Lord. Now, letter C, pangatlo po, improper giving. Sabi po rito, personal reservation because of greed. Sino naman po ang mga taong ito? Ikakatlo na po ito ha, ikatlo na po ito. Una, ignoring the message from God. Ikalawa, ano po ikalawa? Incomplete obedience to the mandate from God. Ngayon po, improper giving. Bakit po tinawag natin na improper? Acts chapter 5, verse 1 to 3. Sabi po rito, now a man named Ananias and
together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself. Pinampo ninyo. But brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how it is that Satan has so failed your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land. Yan pong sabi ni Pedro kay Ananias. Ananias, bakit naman ganon? Di ba ikaw din mismo nangako na kapag nabili ang property mo, di ba ikaw mismo nangako na panagkatrabaho ka? Di ba ikaw nangako na kapag naka-abroad ang anak mo, pag naka-abroad ka, di ba nangako ka kapag kumita na ang negosyo mo, di ba nangako ka kapag nakakuha ka ng trabaho, ito ang gagawin mo? Yun po si Ananias. Nasabi po ni Pedro, bakit ganun ang ginawa mo, Ananias? Tanong, alam po ba ni Ananias ang magiging kahinatnan ng kanyang buhay? Hindi po. Alam ba ni Ananias na ito na ay crack or fault line ng kanyang buhay bilang isang membro ng simbahan? I don't think so. Hindi ko rin po alam kung alam po ito ni Ananias. Pero wari ko ho, alam niya eh. Kasi umiral po yung kanyang sariling damdamin. Nung hindi pa nabibinta ang lupa, malinaw ang kanyang promise. Malinaw ang kanyang pangako. Nung mabinta na ang lupa, nung mahawakan niya na ang lupa, doon po na biglang nagka-problema si Ananias. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, sa bahagi pong ito ng ating pag-uusap, naway, mayroon tayong napulot na aral sa mga bagay pong ito. Actually ho, medyo mahaba pa ito ng konti. Pero dahil ang oras ko po ay dapat kong ibigay o bigyan ng limitasyon, kaya ngayong hapon po, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, may tatlo po tayong tinalakay ngayong hapon about cracks and fault lines. Naway pagmuni-munihan po natin ang mga salita ng Panginoon. Pag-isipan nating mabuti upang lalo nating magawa ang misyon or business na gusto po ng Lord sa ating pamilya at sa ating individual. Pastor man tayo, elder man tayo, membro man tayo, naway pag-isipan nating lagi na mabuti ang salita ng ating Panginoon. Because only the Word of God will give us power to prevail and grace to govern. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong gabi o ngayong hapon. Naway, ang bawat pamilya, bawat individual, bawat may trabaho, basta't lahat po ng membro ng iyong pamilya, mga kaibigan, mga kapatid, bawat mananampalataya, lalo na po sa grupo po ng ECB, sa pamumuno po ng ating butihing mentor na si Pastor Wilbert at Ma'am Hasmin, kasama ng kanilang pamilya. Ako po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na naibigay po sa akin ang ganitong panahon at pagkakataon na maibahagi ang ilang mga bagay na maaari nating kapulutan ng aral. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you po sa atin
na mga mananampalataya, gayon din po sa ating mga loved ones, naway sumaatin lagi ang pagpapala, pag-iingat, at mabiyayang pagdaloy ng banal na Espiritu at grasya na mula sa bukas na kalangitan. God bless you all, mga kapatid sa Panginoon. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.